Matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Para po sa mga kababayan nating nakasubaybay ngayon, welcome na welcome po kayo sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. At dahil po sa ginugunita natin ang anibersaryo ng SEBC o ng INC Radio, happy 56th anniversary po sa SEBC, ay mayroon po tayong espesyal na programang inihahanda sa inyo para sa araw na ito. Kaya kilalanin na po natin ang ating makakasama, pakinggan at panoorin po natin ito. Dahil sa pakikinig sa INC Radio DZEM 954 kHz, natawagan ng pansin si kapatid na Wilfredo Tonyo para lalong suriin ang mga aral ng Diyos na itinataguyod sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kasama ngayon ng kanyang pamilya, masaya siyang tumutupad ng tungkulin bilang Pangulong Diakono ng lokal ng Buting, distrito ng Metro Manila East. Hindi lang siya, kundi maging ang ilan sa kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga magulang, naging kaanib din sa Iglesia ni Cristo. Ating lalong kilalanin ang ating kapatid at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Wilfredo Tonyo mula po sa lokal ng Buting, distrito ng Metro Manila East. Kapiling natin ang ating kapatid ngayon at kausapin na po natin siya. Magandang araw po, kapatid na Wilfredo. Magandang araw po, kapatid na Mar. Kumusta po kayo? Mabuti naman po sa awa po ng Diyos. Kumusta po ang pamilya? Okay naman po kami. Kapiling ko po ang may bahay ko at ang aming dalawang anak. Sa awa po ng Diyos, mapayapa naman po kami. Ilan taon na po ang mga anak ninyo? Ano pong pinagkakaabalahan nila? Ang panganay po namin, si Marco Benedicto, ay 20 years old po. Nag-aaral po siya sa isang paaralan sa Mandaluyong po. Ang bunso naman po namin ay 14 years old po. Grade 8 po siya sa isang eskwelahan sa may Taguig po naman. Anong course po nung inyong anak na panganay? Ano po siya? BS in Entrepreneurship po. Yung bunso nyo, may nasabi na ba kung anong gusto niyang kunin paglaki? Gusto po niya maging pulis. Pero maaga pa naman po. Apo. Pero ano't ano man po, nandyan tayong mga magulang para sumuporta po Tama sa naman ating mga anak. Sige po, batiin po ninyo ang inyong pamilya. Apo. Binabati ko po ang aking may bahay, ang kapatid na Melanie, ang amin pong mga anak, kapatid na Marco Benedicto at saka ang kapatid na FYM Kadiwa. Binabati rin po namin ang aming destinado sa lokal po ng Buting, ang kapatid na JV S. Royong Jr. At binabati rin po namin siyempre ang tagapangasiwa po ng distrito ng Metro Manila East, ang kapatid na Gerino S. Lalata po. Ay, ang kapatid na Jerry. Apo. Hello po sa kapatid na Jerry Lalata, ang tagapangasiwa po ng distrito ng Metro Manila East. Batiin ko na rin po ang isa sa mga ministro sa distrito ng Metro Manila East, ang kapatid na Mark Malikan. Kapatid na Wilfredo, ano po? Katulad nga ng naging pagpapakilala sa inyo, kayo ay isa sa marami po, no, na mga kapatid o kaanib sa Iglesia ni Cristo na tinawag po ng ating Panginoong Diyos sa pagkasangkapan sa mga programa po natin sa radyo, sa telebisyon o sa SEBC. Ang SEBC po, para po sa kabatiran ng mga kababayan nating nakasubaybay, ay Christian Era Broadcasting Service International na pinangungunahan po sa kasalukuyan ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, ang SEBC President and CEO. Paano ba kayo natawag sa Iglesia ni Cristo? Paano po yun nagsimula, kapatid na Wilfredo? Noon pong 1999, nakikinig po ako sa isang mangangaral na pangunahing tinutulig siya po ay ang mga aral ng Iglesia ni Cristo po.
palagi ko po siyang sinusubaybayan kasi hinahangaan ko po yung paraan ng pagtuturo niya. May scanner po kasi yung radyo ko. Nung na-scan ko po yung radyo ko, napunta po siya sa 954 kilohertz po. So, napakinggan ko po doon ang mga ministro po ng Iglesia ni Cristo, ang pagtalakay po ng kapatid na Maximo Bularan Jr. at saka po ng kapatid na Rene Panoncilio, na sinasagot po nila yung mga aral na tinutuligsa po nung mangangaral sa kabilang himpilan. Nung una po, hindi po naman naging mahirap sa akin ang tanggapin yung aral na sinasampalatayanan ng una ko pong napakinggan na mangangaral na tumutiligsa po sa aral ng Iglesia ni Cristo, sapagkat ang Panginoong Hesukristo po para sa kanya ay Diyos po. Ako po bilang isang kaanib sa born again po. So, nung mga panahon po na yon, kayo ay born again Christian, kung tawagin. Apo. Pero yun po ba ang kinagis na ninyong relihiyon? Hindi po. Mga Katoliko po kami. Nabinyagan po ako sa Iglesia Katolika po. Naging born again lang po kami noong grade 2 po ako noon. Inakay po ako ng mga magulang po namin. So, yung pamilya po ninyo that time, kumbaga, nag-born again. Apo. Mula po sa pagiging Katoliko. Opo. Sige po. Palibasa nga po, ang pananampalataya ko po bilang born again, ang Panginoong Hesukristo po ay isa pong Diyos. Hindi po naging mahirap para sa akin tanggapin ang aral na itinataguyod po ng mangangaral na una kong pinakinggan. Nung na-scan po ng radyo ko po, yung 954 kilohertz po, na pakinggan ko po yung mga pagsagot po nila sa pagtuligsa po ng isang mangangaral sa kabilang himpilan. Kaya po yun po yung bigay sa akin ng interes para lalo ko pong suriin pa ang Iglesia ni Cristo. Meron po akong aklat sa kapanulat, itinatala ko po ang mga talata ng mga binabanggit po bilang batayan sa pagtuturo po. Mayroon pong 4 na buwan, September, October, November, December po, 1999, nang sinusuri ko po ang Iglesia ni Cristo kumpara sa una kong napakinggan. So, paano po yun? Sabay ninyong pinakikinggan, nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo, then nakikinig din kayo doon sa binabanggit ninyong mangangaral noon na tumutuligsa naman sa Iglesia ni Cristo. Paano set up po nun? Tuwing alas 8 po ng gabi, naka-set po ako para makinig po ng ang pagbubunyag po. Tuwing alas 9 naman, yung sa kabilang himpilan naman po. Pero bago nga po yung alas 9, meron pa po silang isang broadcast po mga parang 7 p.m. po yun So yung 7, 8, 9, bago po ako matulog, pinakikinggan ko na po sila. Sweet. Gabi-gabi. Gabi-gabi po yun. Ganun ang ginagawa ninyo. Gabi-gabi po yun. 4 na buwan, humigit kumulang po, ganun. Until January, tumigil po ako sa pakikinig muna. Pagdating po ng February, nagpasya na po ako na ipagpatuloy po ang pagsusuri ko po sa loob ng Iglesia ni Cristo po. Na tanaw ko po yung napakalaking pagkakaiba po ng aral na itinataguyod po ng Iglesia ni Cristo kumpara sa hidwang pananampalataya na dati ko pong pananampalataya. Bakit po ninyo nasabi na ang sa Iglesia ni Cristo ang tama kumpara doon sa pinakikinggan ninyo? Paano kayo nakarating sa pasyang yon? Narinig ko po sa pagtuturo po ng kapatid na Rene Panoncilio na isang aral lang po na mali na itinataguyod ng isang reliyon ay hindi na po ikapagliligtas po ito ng kaluluwa po natin. Kaya po, yun po yung nag-udyok po sa akin para magpasya po na umanib po sa loob ng Iglesia ni Cristo at makapaglingkod po sa ating Panginoong Diyos po.
At tiyak po, sa pakikinig po ninyo, napatunayan po ninyo na ang lahat ng aral sa loob ng Iglesia ni Cristo nakabatay po sa Biblia. Apo. Ano ang nakatawag po ng pansin sa inyo doon sa pakikinig at pagsusuri po ninyo? Yung likas na kalagayan po ng ating Panginoong Jesucristo na hindi po siya ang tunay na Diyos po. Yun po yung nag-trigger po talaga sa akin para lalo ko pang suriin ang mga aral ng Iglesia ni Cristo. Sa tingin ko po, naging mahirap sa akin yun natanggapin. Sapagkat mula po nung maliit ako, nagka-isip po ako, ang Panginoong Jesucristo po para sa akin ay Diyos po. At ang Ama, Diyos din po. At ang Espiritu Santo, Diyos din po sa akin. Nang napakinggan ko po ang aral sa loob ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng DZEM 954 kHz, nakita ko po kung ano po ang tunay na aral na dapat sampalatayanan po ng tao, sukat ikaligtas po ng kaluluwa. Aling aral po yun, yung binabanggit ninyo na sukat ikaligtas ng kaluluwa? Yun po yung pagkakilala po sa tunay na Diyos, ang likas na kalagayan din ng ating Panginoong Jesucristo po. At ang iglesia po na siyang ililigtas po ng ating Panginoong Jesucristo pagdating po ng araw ng paghuhukom. Yung ukol po sa pagkakilala sa tunay na Diyos para po sa kabatiran ng ating mga kababayang nakikinig po. Mismong Panginoong Jesucristo ang nagsabi, makilala ang Ama na iisang tunay na Diyos. Hindi niya po ipinakilala yung kanyang sarili bilang Diyos. Ang pagpapakilala niya pa nga sa kanyang sarili, sinugo Apo. ng ating Panginoong Diyos. Sa ibang mga talata pa po ng Biblia, ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili, siya ay tao. Hindi niya ipinakilala ang kanyang sarili na Diyos. Makilala po ang Ama na iisang tunay na Diyos, yun ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya tama po kayo sa sinabi ninyo na yung katotohanan yun, yung aral na yun na mula po sa Biblia, sukat ikaligtas. At narinig po ninyo yan sa impilan ng radyo. Opo. Yung ukol naman po sa tunay na relihiyon, nabanggit din po ninyo. Ano naman ang natutunan po ninyo ukol sa tunay na relihiyon? Opo, na iisa lang po ang tunay na relihiyon at iisa lang po ang ililigtas ng ating Panginoong Jesucristo po pagdating ng araw ng paghuhukom. Yung ukol po sa Iglesia ni Cristo. Yung siyang tunay na relihiyon na dapat aniban o pasukan ng tao para maligtas. Malimit po kasing sinasabi, yun nga, ng mga nagpapakilalang born again, mga nagpapakilalang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kinikilala ang Panginoong Jesucristo bilang pansariling tagapagligtas, bilang tagapamagitan sa ating Panginoong Diyos at Panginoon na hindi na raw kailangan ng iglesia para ang tao maligtas. Kailangan lang daw sumampalataya kay Kristo, maliligtas na. Pero itinuturo po kasi sa Biblia, itinuro po sa atin yan sa panahon ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos at marahil sa pakikinig po ninyo sa radyo, sa programang Ang Pagbubunyag na kailangan po ang Iglesia ni Cristo, hindi po sapagkat yun ang magliligtas sa tao, kundi sapagkat ang Iglesia ni Cristo po ang ililigtas ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga po ng Iglesia ni Cristo. Yun din ang narinig ninyo at sinampalatayanan po ninyo. Opo. Ano pa po ang natutunan ninyo sa Iglesia ni Cristo? Sa amin po, noong nag-born again pa po ako, sumamba ka o hindi, okay lang naman po Pero ngayon po, sa loob ng Iglesia ni Cristo, kulang po. Kulang ang araw po namin, kulang ang linggo po kung hindi po kami makakasamba. Kahit anong kalagayan po namin sa pamumuhay po namin, pinagpapauna po namin ang mga pagsamba sapagkat yun po yung aral po na sinampalatayanan namin ngayon na pinakamahalagang bagay sa lahat na dapat po namin gawin. Bakit po napakahalaga ng pagsamba sa inyo? Palibhasa po, naghahanda po tayo para sa kaligtasan po ng mga kaluluwa po natin. Kaya po sa pagsamba po, pinalalakas ng Diyos yung loob natin at dinadagdagan po tayo ng pananampalataya upang anuman po yung masagupa po nating mga suliranin at mga bagabag sa buhay,
lalong maitataguyod po natin yung paglilingkod natin sa Kanya. At dapat po nating maunawaan, no po, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating nakasubaybay, na ang pagsamba po, pangunahing pananagutan niya ng tao Apo. sa ating Panginoong Diyos. Na kaya tayo nilalang, binigyan ng buhay ng Panginoong Diyos para po tayo ay kumilala. Para po tayo ay maglingkod sa Kanya. Na kung hindi po natin gagawin yun, mawawalan po ng saysay. Etong buhay na taglay natin. Ito po talaga kaukulan natin ang paglingkuran ng ating Panginoong Diyos. Subalit, dapat din po matiyak ng tao na sa gagawin natin pagkilala at pagsamba sa ating Panginoong Diyos, tama. Tunay yung paraan, wasto maging yung ating pananampalataya. Hindi po tayo magkamali para hindi po mawalan ng saysay yung ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Mula po ba nung kayo magpasya na kayo panayan ng makikinig sa mga aral ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo? Nabanggit ninyo nung Pebrero nga yun. Apo. No ho? Di kami nagkakamali, taong 2000 yan. Year 2000 po. Opo. Dire-diretso na. Talagang aanib na kayo sa Iglesia ni Cristo ng mga panahon po na yon? Opo. Nang magpasya po akong ipagpatuloy ko po yung pakikinig sa loob ng Iglesia ni Cristo, sa lokal po ng Pasig, nang ako po ay maitala para sa pagpapatuloy ko po sa pagpasok sa loob ng Iglesia ni Cristo. Inilihim ko po ito sa mga magulang ko. Noon ay binata pa po ako Ayaw ko pong malaman nila na sinusuri ko po ang Iglesia ni Cristo. Dahil natatakot po ako na itatakwil din nila ako. Katulad po nung ginawa nila sa kuya ko po. Naging Iglesia ni Cristo po ang kuya ko. Hindi po sila payag noon nung ikakasal ang kuya. Hindi po sila dumalo sa kasalan. Parang itinakwil nga po nila ang kuya, pati ang asawa niya. Pero po sa awa po ng Diyos, noong year 2008, natawag din po sila sa loob ng Iglesia ni Cristo po. Yun ang ipinagpapasalamat ninyo marahil sa ating Panginoong Diyos. Opo. Pinapagpahingaman po sila ng Panginoong Diyos noong 2015 si Papang at 2017 si Mamang. Naging masiglang kaanib po sila sa loob ng Iglesia ni Cristo. Si Mamang nga po kahit may sakit, kahit may lagnat, sasamba pa rin po siya. Nakilala din po nila yung halaga po ng pagsamba. Ang tunay na pagsamba po sa Panginoong Diyos. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos. Tinawag din po nila yung mga magulang po namin. Congratulations po sa inyo, kapatid na Wilfredo. Ano po? At may mga pag-uusapan pa po tayo, pero bitinin lang po natin saglit yung ating mga kababayan. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nagbabalik po ang pagtawag, A Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Wilfredo Tonyo mula po sa lokal ng Buting, distrito ng Metro Manila East. Si kapatid na Wilfredo po ay natawag sa Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng himpilan ng radyo ng Iglesia ni Cristo, ang INC Radio DZEM 954 kHz. Sa pakikinig niya po sa programang ang Pagbubunyag at iba pang mga programa ng Iglesia ni Cristo, nasuri niya po ang mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinataguyod sa loob ng Iglesia ni Cristo. Naikumpara niya po ito. Pangunahin sa aral naman na itinuturo ng isang mangangaral sa kabilang himpilan o istasyon ng radyo. At sa kanyang pagsusuri, sa kanyang pagtitimbang, naunawaan niya, napatunayan niya ang tunay na aral na sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos ay ang aral po na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo. Hindi po naging madali ang pagpasok o pag-anib niya sa Iglesia ni Cristo. Katulad ng kanyang kapatid o ng kanyang kuya na itinakwil ng kanyang mga magulang dahil sa pasyang umanib sa Iglesia ni Cristo, napilitan po si kapatid na Wilfredo na ilihim o itago sa kanyang mga magulang ang pasyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Pero sa awa at tulong po ng ating Panginoong Diyos, ay dumating din yung sandali na natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo ang kanyang mga magulang na yun po ang labis niyang ipinagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos.
Magandang araw po, kapatid na Wilfredo. Magandang araw po, kapatid na Mar. Hindi po madali yung pinagdaanan ninyo, katulad po ng nabanggit natin kanina, no po, marami kayong pagsubok. Pero lahat po ba yun nung naging sakripisyo nyo, hirap nyo, masasabing worth it? Opo, alang-alang po sa kaligtasan ng kaluluwa po, yung iba't ibang mga bagabag po na ipagtatagumpayan po sa awa po at sa tulong po ng Panginoong Diyos po. Paano po nabago ng Iglesia ni Cristo ang buhay po ninyo? Noon po, nasasapatan na po ako sa ginagawa ko pong paglilingkod sa Kanya. Whether tama ba yung faith ko o hindi, okay lang po sa akin noon eh. Pero po ngayon, hindi po pwedeng nasa paglabag ka habang naglilingkod ka. Naglalasing ka habang naglilingkod ka sa Panginoong Diyos. Meron kang nalalabag na mga aral at nanais ka pa rin ng kaligtasan. Sa loob po ng Iglesia ni Cristo, nakita ko po ang kaibahan po sa mga aral at sa paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Totoo po yung sinabi ninyo, kapatid na Wilfredo, lagi pong itinuturo sa atin ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, na hindi po pwede na habang isinasagawa natin yung paglilingkod, yung pagsamba sa ating Panginoong Diyos, nabubuhay sa kasamaan. Nabubuhay sa paggawa ng labag o mali sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Lagi po nilang itinuturo sa atin na isagawa po natin yung puspusang pagbabagong buhay. Paano po yun? Talagang kailangan pong iwan yung mali. Talaga pong kailangan iwan yung pagkakasala at kailangan namang gawin yung paggawa ng mabuti. Kailangan naman pong gawin at sundin yung mga kalooban o utos ng ating Panginoong Diyos. Kaya lagi rin po tayong hinihikayat ng pamamahala na maging masigla sa pagdalo, sa mga gawain sa loob ng Iglesia ni Cristo, katulad ng pagtulong sa gawaing pagpapalaganap, sa mga gawang nakapagpapasigla sa mga kapatid, pagdalaw at pagkamusta sa mga kapatid natin o mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, pagtatalaga sa pagtulong na maisaayos yung ating mga gusaling sambahan, yung ating mga bahay sambahan sa loob ng Iglesia ni Cristo, lalo't doon po isinasagawa yung marapat na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At marami pang iba na alam nating gawain para sa ating Panginoong Diyos. Ano po ang paninindigan? Ano po ang pangako po ninyo bilang ama rin ng sambahayan? Ipinapangako ko po sa ating Panginoong Diyos na itataguyod po namin ang aming pagka-Iglesia ni Cristo. Itataguyod po namin ang masiglang paglilingkod po. Kasama po ng aking may bahay, ang kapatid na Melanie, ang aming dalawang anak, si kapatid na Marcos, saka si kapatid na Kadiwa po. Kapatid na Wilfredo, Apa. iyang paninindigan po ninyong yan, yung inyong pangako, yan din ang pangako ng marami sa mga kapatid o kaanib sa Iglesia ni Cristo, na kahit anong mangyari, hindi naaalis sa Iglesia ni Cristo. Ipagpapatuloy yung masiglang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ipagpapatuloy po yung pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na walang ibang ninanais o layunin kundi laging mabigyan ng kasiyahan ang ating Panginoong Diyos. May mga kababayan po tayo, baka nga mahal pa ninyo sa buhay. Marahil naghahanap din ng hindi lang kapayapaan sa buhay na ito, kundi ng katotohanan. Lalong-lalo na maisagawa yung tunay at marapat na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ano pong gusto ninyo sabihin sa kanila? Sige. Para po sa mga kapatid ko po, sa Ate Telma ko, at saka sa kanyang pamilya, sa Kuya William ko po, saka sa kanilang pamilya, sa lahat ng mga mahal ko sa buhay na wala pa po sa loob ng Iglesia ni Cristo, kung paano po ako, saka yung mga magulang natin, tinawag niya ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sana kayo rin
makasama namin kayo sa marapat na paglilingkod. Magsama-sama tayo sa kaligtasan na ipinangako ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po, kapatid na Wilfredo. At sana gamitin po ng Panginoong Diyos na kasangkapan ng programang ito para mahikayat yung inyong mga mahal sa buhay na suriin din ang mga aral ng ating Panginoong Diyos na sinasampalatayanan natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Alamin din po nila bakit nagpasya tayo na umanib sa Iglesia ni Cristo at bakit ang paninindigan natin mangyari na mangyari, hindi po tayo aalis sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Wilfredo Tonyo mula po sa lokal ng Buting, distrito ng Metro Manila East. Katulad po ng binanggit ng kapatid na Wilfredo, hangad din po namin na gamitin pa po ng ating Panginoong Diyos ang SEBC, ang INC Radio o ang himpilan ng radyo ng Iglesia ni Cristo sa pagtawag niya ng maraming tao na totohanang maglilingkod sa Kanya. Gamitin din po ng ating Panginoong Diyos ang programang ito, ang pagtawag, para kayo po na nakikinig at nakasubaybay ngayon, suriin din po ninyo. Bakit po nagpasya ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na iwan ang dating pananampalataya? Gawin ang totohanan at makabuluhang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sana po ang istorya ng kapatid na Wilfredo ay muling nakapagbigay sa atin ng panibagong inspirasyon para lalo po tayong magtalaga sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, ay pinasasalamatan lang po muna natin lahat ng nakasama natin sa pagbuo ng programang ito. Ang INC Radio at ang INC TV. Gayon din pinasasalamatan po natin ang SEBC President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, at binabati na rin po namin kayo ng happy 56th anniversary po ng SEBC. At pasasalamat din po lalong-lalo na sa ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating tagapamahalang pangkalahatan. Maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging karanasan ng ating mga kapatid kung papaano po sila tinawag, minahal ng ating Panginoong Diyos at patuloy na ipinagmamalasakit sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sana po mamalagi po na kayo'y malakas, malusog, alang-alang po sa kapakanan ng Iglesia. At para po sa mga kababayan nating sumabaybay, lagi po ninyo kaming samahan dito po sa programang Ang Pagtawag tuwing Sabado po sa INC Radio at sa INC TV. Maraming salamat po.